Naku, dapat ipatulfo. Palagay ko, dapat ipatulfo to. Ang tanong, ilalagay kaya ito ni Tulfo? Kasi meron na namang mister. Binugbog na naman. Abay, may black eye. Binugbog na naman ni Mrs. Ay, nako. Huwag mong gawing gawain yan. Ako naniniwala po ako, ha? Bigyan ko po kayo ng konting, bago tayo magsimula, kasi po kahapon, meron po akong nakakwentuhan. Ha? Dati siyang mataas na opisyal. Hindi ko na lang po siya papangalanan kasi mahirap naman po dahil syempre meron kaming video. Oy! Video daw. At meron din kaming usapang hindi pwede ilabas. Kaya, syempre, hindi ko na siya papangalanan. No? Kailangan pag-usapan po natin niya matindihan. Para na lang hindi tayo malito, papangalanan ko na lang siyang puting sombrero. Hoy, puting sombrero. Ayan na. Joke lang po. Basta po meron tayong nakakwentuhan. Ang tanong kong diretso sa kanya, bangag nga ba? Ay, mamaya pag-uusapan natin yan. Kung talaga bang bangag, no? Pero eto, sa dami naming pinag-usapan, kabisado raw niya ang pag-uugali ng isang mama na ito. Kabisado. Sa katunayan, isa siya sa naging dahilan bakit nabugbog nung una. Hoy, sino kaya ito? Nabugbog dati. Abay ngayon parang may nababalitaan tayo. Alam mo kung ako sa'yo, dapat ipatulfo mo yan. Naku, yayaman na naman si Tulfo. Hit na hit yan. Ilagay mo yan kay Tulfo. Kwento ko lang para mga alam nyo, ako po ay naniniwala ng meron talagang mga babae. Teka muna, hindi pala bukas ang ilaw ko. Ayun! Ayun. Nakalimutan ko. Kaya palang, sabi ko parang umitim ako, ha? Attorney siguro yan. Basta! Puting sombrero. Alam mo, totoo yan eh. Naniniwala ako na talagang, hindi man lahat, pero meron talagang meron talagang babaeng nananakit. Meron. Kasi na-experience ko mismo personal yan. Nagulat ako. Hindi, kasalanan ko naman kasi. Nahuli akong sabi, ay pahinga muna ako sa bahay, rest day kasi ayoko na ng alam mo naman, nung kabataan ko, ayun, sinundan pala ako. Bumalik ako dun sa bar ng tinutugtugan namin, nahuli ako may kasayaw. Ayun, sinugod ako doon at binugbog ako. Pero hindi naman ako nagpabugbog. Actually, nahubaran pa nga ako. Totoo to Totoong istorya to. Nagkahubad-ubad ako, pinut-pinit yung damit ko. Totoo yun. Totoo, may mga babaeng ganyan. Nanguumbag, nako, delikado. Kaya nga, sabi ko, una pa lang, wala na to. Wala na kaming future. Kasi una pa lang, bago pa lang, abay nang bubugbog na. Sabi ko, thank you. Next. Kaya lang, medyo tumagal din. Siyempre, alam mo naman, pag bago, maayos pa, masarap pa. Pag lumuluma na, pangit. Hindi. Di ba? I mean, I'm talking about reality. Meron talaga ng bubugbog. May mga Amazona talagang babae. Hindi lahat ng maliliit na babae hindi nang bubugbog. Nako, maraming maliliit na babae nang bubugbog. Ay, sus. Sa katunayan, yun ang bugbog sa akin. Hindi naman ako nabugbog. Pero hindi ako gumanti. Siyempre, lalaki tayo eh. Maliit din. Maliit. Oo, kaya mag-iingat kayo sa mga maliliit na babae. Akala mo, ganyan-ganyan yan. Ay, nako. Ako'y naaawa talaga sa mga kalalakihan na nabubugbog. Pero tatandaan ninyo,
Kung kayo man ay binubugbog ng inyong girlfriend, huwag kayong magbabangag. Huwag. Kausapin yung mabuti. Kung girlfriend nyo pa lang yan, iwan nyo na. Ang problema, kung misis nyo na. O wala nang balikan yan. Kasi nga, sabi nung, tinanong ko sa kanya, meron kasi akong kaibigan, nakausap ko kahapon, tandaan nyo tong kaibigan ko ha, hindi ko na siya babanggitin, mahirap. Tanong ko, yung best friend mo bang yan? Kasi, best friend niya yun eh. Oo, sabi niya, yung best friend mo bang yan, bangag? Sabi ko, ganun. Mamaya ko na ikakwento yung sagot niya. So, next question ko, babaero ba yan? Nambababae ba yan? Sabi niya, ikaw ba naman? Ha? Kayaman mo. Kataas ng posisyon mo. Tapos, yung asawa mo, ganyan pa itsura. Hindi ka man bababae. Sabi ko, wala naman sa itsura yun, Brad. Brad. Brad, wala sa itsura yun. Nasa ugali. Pambihira. Talo na itsura, pandakekok pa, ang sama pa ng ugali. Ikaw yun. Mayaman ka. Taas ng posisyon mo, hindi ka mambababae. Normal lang yun sa lalaki. Ganyan na asawa mo, hindi ka pa mambababae. Huwag tayo magbulahan, diretsahan tayo. Oh. Sabi ko, pero Brad, maganda apelyido nun. Nako! Sampid lang yun dun eh. Maganda apelyido. Sus, yun ang kulelat doon sa apelyido nila. Talaga, sabi. Oo, kulelat yun. Kaya nga napaka-insecure nun. Pati ako pinagselosan nun. Ay, ganon. Ay, grabe. Ay, umihina na naman ang signal ko. Oy, wag nyo akong anuhin. Kinakanaan nyo ako. May grabe. Kasi, alam mo, usapan lalaki. Kasi, hindi ko siya kaklase. Hindi, basta. Alam mo, sa amin kasi, nung high school namin, kaming dalawa, ako siguro, wala akong kahilig-hilig pa nung mambabae nung high school. Nagkataon lang yung babae may hilig sa akin. Joke lang po. Kahit naman itong kaibigan ko to, walang hilig to sa babae. Ang hilig lang talaga namin, basketball. Doon lang kami talaga nagkasundo. Basketball lang. Hanggang ngayon, binabanatan ko pa nga yun eh. Naiintindihan naman niya. Sabi niya, trabaho yan eh. Oo. Basketball lang kami talaga nagkasundo. Hindi yun babaero. Pero sabi niya, normal. Hindi ko sinasabing tama siya ha. Sabi niya, normal naman sa lalaki ng bababae. Sabi ko, nga eh. Kaya pass na ako dyan kasi tapos na ako dyan eh. Asa sa'yo yan, ano? Basta ako mabait na. Mabait na rin. Hindi ko kasi pwedeng sabihin lahat eh, no? Pero sabi niya, kung ikaw ba naman binubugbog ka ng asawa mo? Ha? Sabi ko, baka naman kaya nagiging bangag. Dahil sa laki ng problema. Hindi, bro, mabait yun. Sabi niya, mabait. Hindi niya siniraan. Mabait yun. Napakabait nun. Napaka-gilas na lalaki. Talagang, kaya lang kasi, kailangan, yung ginamit niyang word is medyo malalim, no? Kailangan siya maging assertive. Assertive. Siyempre, ganun ang mga salita ng mga edukadong tao. Abogado eh. Kailangan niya maging assertive. Mabait siya, pero pag nasa posisyon ka na, kaibigan tayo, kumpare-pare tayo, pero pag nasa posisyon ka, hindi pwedeng mabait. Kalimutan mo lahat. Kahit kalimutan mong kaibigan, gawin mo yung
kung anong posisyon mo. Diba? Hindi pwedeng mabait ka lang. Yung ginamit niyang word, assertive, abogado. Ako kasi hindi naman abogado, pero college graduate ako bilang vlogger. Ang translation ng isang vlogger sa assertive, may magpakalalaki ka. Hindi ka pwedeng babakla-bakla. Hindi pwedeng mabait. Yan ay sinasabi natin dati kay Pacquiao eh. Pwede siyang, mabait siya. Pero bilang presidente, kaya binira natin si Pacquiao, hindi pwedeng mabait ka lang. Kailangan, hindi ka rin under disaya. Ay, pambira. Paano magagawa trabaho mo kung under disaya ka? Halimbawa lang to, hindi naman under disaya si Pacquiao. Paano mo magagawa ang trabaho mo kung mahilig ka magpabulong dahil maraming sip-sip? Hindi kasi ganyan dyan, ha? Totoo yan, ang daming sip-sip. Yung mabait, kinakain ng sistema pag yung mga bumubulong, sip-sip. Meron ako nabalitaan, di ko na rin kukwento kung sino yan. Sabi niya, yung mga yan, yung 4 na yan, balato mo na sa akin. Ayaw kong makasama yan. Kurakot yung mga yan eh. Masisira ka dyan. Boss, tapusin natin ng maayos to. Pero pag nilagay mo yan, kurakot yan. Naku, delikado yung mga sekretaryeng gano'n. Ay, naku, bakit tayo napunta sa sekretary? Ano na to mga nasasabi ko? Kurakot eh. Sabi niya, sige, palit na lang. Kahit ako mag-resign, basta wag mo lang paupuin niya dahil sigurado ko para kang time bomb dyan. Babagsak ka dyan. Ganid tsaka kurakot yan. Ano mo, kwentuhan. Mabalik tayo dun sa kanina kakwentuhan ko. Iba naman to. Marami tayong kakwentuhan eh. Pero hindi ko i-reveal yung source ko. Ha? Meron akong i-reveal, official, pero yung ang masaya dyan yung nag-aano kayo eh. Ha? Yung medyo nagkukwentuhan na kayo over a glass of red wine. Sarap nun, di ba? Red wine. O kung siya naman, kasi type nun eh, mga single malt, no? Hindi blended. Naka-double on the rocks, tapos red wine. Iba usapan nun. Yun yung talagang hindi pwedeng for media for media consumption. Ito, may aabangan tayo, ha? Isang mataas na kanang kamay matatanggal na at papalitan ng galing sa lokal. Okay na mag-connect the dots, ha? Galing sa lokal kasi parang may sakit. Yung kaibigan niya yung may sakit, tarang aalisin na. Or may leukemia daw ata eh. Oo, matatanggal. Parang ganun ha. Parang ganun ang ano sa akin. May leukemia, hindi na kaya. Aalis na. So, papalitan ng galing sa local. Yun. Oo po. Yan ang mga usapan namin. So, yan yung mga matitindi. Kaya nga hindi ko siya pwedeng pangalanan kasi para ko namang nilaglag yung kaibigan ko. Matagal ko ng kaibigan yun. Sabay kaming lumaki nun. Sabay kaming tumanda kasi elementary pa, kaibigan ko na yun eh. Ano mo pagka ganyan, nag-away din kami nun. Kasi nung eleksyon, sabi ko, "Oy! Matalino ka, pero bobo ka rin." Bakit naman? Abogado yun, matalino yun, normal yun. Hindi ako maniniwalang naging abogado ka na hindi ka matalino. Pero lang siguro yung Attorney 3-0. Matalino yun eh, matalino. Pero bobo ka. Bakit? Mas magaling ako mag-isip. Bakit? Hindi ako nabudol. Ikaw nabudol. Nabudol ka. Sabi niya, bakit ikaw? Yung kandidato mo nagmamadali. Dapat yun, 2034 shoot na siya. Sabi nga niya, eto brad walang naging presidente na walang balwarte.
Dapat sinabihan mo yung kaibigan mo na pinaganda ang Maynila, come 2034, pag alis ni Sara, wala na. Siya na dapat yun. Ginawa niyang parang Davao ang Maynila. May punto siya. Pero sa akin, sabi ko lang, nagmadali lang siya. Pero puso nun maganda. Eh yung sa'yo, maganda puso nun. Sabi niya, kaya lang, puso lang eh. Iba kasi pag leader ka. Hindi ka rin pwede nagpapabulong. Ay minsan, yung bumubulong-bulong sa'yo, yan ang delikado. Sabi ko, delikado. Ito, tinanong ko talaga, delikado ba kami? Hindi naman. Ang problema dyan, delikado kayo dun sa bumubulong. Kasi yung mga bumubulong, pwedeng ihimurin ang puwet noon para birahin ako, birahin kami, dahil gusto niyang sumipsip para magkaroon ng pwesto. Ay, ganun pala. Pero yung tao na yung mabait mismo. Oh, nagigets nyo na po, nadudugtong-dugtong na natin. Oo nga, kasi kaya mag-iingat kayo kung nangyayari sa inyo yan, may bumubulong-bulong sa inyo na kaibigan ninyo, una nyong tatanungin, ano agenda nito? Bakit ito sumisipsip? Hindi ko sinasabi na ang isang tao, pagka bumubulong at sumisipsip sa inyo, masama na. Kailangan lang nagdo-double check kayo. Ito ba sisirain ako nito? Ito ba ginagawa lang niyan dahil sipsip? Tama ba yung pinapagawa? Pagka mali na, mahirap yan. Yun, correct ka po, Liza 00 Googleplex. Tama po yung sinabi ninyo. Kaya ganyan po kabait. Sabi ko maganda, yung leader ko mabait. Pero hindi mabait, tunay ding leader, di tulad ng leader mo. Hanggang bait lang. Eh paano kung naging bangag pa yun? O di mas mabait. Bakit? O kahit nagkakagulo sa paligid, happy. Nasa happy place eh. Tandaan nyo, yung mga nababangag, nasa happy, ay teka muna I never been touched by any form of drugs. Hindi ko alam yan. Kaya lang kasi alam kong mabangag sa alak eh. Di ba? Pag nabangag ka sa alak, ano kayo, nasa happy place ka kahit nagkakagulo sa paligid mo. Happy ka eh, di ba? Meron kang the moment, di ba? Oh, may happy place ka. Kaya lang ako kasi iba eh. Nung kabataan ko, nung ako'y pagka nababangag sa alag, away kasi ako eh. Puro away ang napapasukan ko. So mahirap. Ayoko na nun, ayoko na. Ngayon peaceful. Si Coach Oli, peaceful na. Tagal na yun, ha? Sabi dito, sana matuloy maghiwalay ang Mindanao at makatikim. Hindi. Alam nyo, wag muna, relax mo muna tayo. Huwag muna tayong maganyan kasi marami pong plano. Sa katunayan, sa katunayan, meron pang susunod. Kasi ako, sa pagkakaalam ko, si Tatay Digong, hindi yan loose cannon. Hindi yan magbibitaw nang hindi na pag-aralan. Tandaan nyo, ang pinaka naging master tactician natin na naging presidente, si PRRD. Wala nang iba. Di ba? Pero still, tinanong ko, ano sa tingin mo? Matindi yung binanatan ni Tatay Digong, di ba? Oo, ano sa tingin mo? Yun ba yun ay loose cannon? Napag-isipan niyang mabuti yung sinabi niya? Calculated yung sinabi niya? Or dahil sa bugso ng puso dahil sa anak niya? Ang sagot sa akin ito. Kasi ako mismo nagtanong, sabi, Brad, sa tanda nun, sa tingin mo loose cannon pa yun? Sa dami ng experience nun, calculated yung sinabi niya. May plano yan. May plano yan. Hindi kasi sabi ko, Brad, ako kasi, may anak ako eh.
ha, na babae. So, naiintindihan ko, 'pag talaga 'pag ang anak mo babae at kinantil, minsan nawawala ka sa wisyo. Talagang pagbabakbakan mo, babakbakan mo, anak mo 'yun, eh. Sabi niya, posible, posible kasi kinantil yung anak niya, eh. Pero hindi. Sa katunayan, may mga plano ng next, ha? Mag-iikot tayo sa bansang Pilipinas at hangga't sa kaya nung matanda sumama, yes. Pagka hindi, tayo na lang. Tayo na puwede pang umikot ng Pilipinas. Yun ang maganda ro'n. So, may plano, hindi yan basta-basta bumakbak ng bumakbak. Hindi yan bumakbak ng walang ano. Ito nga napag-usapan namin, eh. Ito kuwentuhan lang naman, ha. Ito ibang kaibigan, ang dami ko kasing alam mo naman si Kotsoli pala kaibigan, eh, ha. Oh, eh, meron pa ako isang kaibigan, puting, puting hindi puting sombrero, ha. Ito naman, eh, ano lang, na on the side. Ayoko naman i-disrespect kasi may sakit na yung tao. Eh, pare, ano ba nangyayari dito? Dahil sa gitna ng bakbakan, matindi yung binitawan ni Tatay Digong, may bakbakan, eh. Tapos ito si Boying tahimik, imposible. Kasi Mr. Presscon yun si Boying. Bakit wala siya? 'Di ba? Kaya hindi natin masisisi yung tao na masabi na may sakit talagang matindi, 'di ba? So, sabi niya, "Pare, ano ba sa tingin mo? Ano, may sakit ba 'yon?" Eh, ito sagot niya, ah, connect the dots na lang, ha? Ha? May mga pinag-usapan kami. Kasi imposibleng di nun ipagtatanggol si Marcos, sa sinabi ni Tatay Digong, mananahimik 'yon. Posible, malabo 'yun. Tahimik. Wala ka sa karakas. Yan ang problema kung maingay ka. Tumahimik ka saglit, punang-puna ka. Eh, paano sekretary ka, kaingay mo. Punang-puna ka ngayon. Hindi, ako ayoko may masamang mangyari sa kanya. I really hope magkakaroon ng milagro, get well soon, and nawa ay, prayers ko 'to sa lahat ng tao. Lahat ay humaba pa ang ating buhay. No? Pero tahimik. Ang yun ang sabi. Observe nyo ito, ha? Kaya nga, eh. Ngayon nila kailangan si Boying. Kasi walang marunong gumanon. Wala talagang bumabakbak. Puro sila. Tingnan mo, ha? Tingnan mo ang difference ng Duterte sa Marcos. Ang Duterte, kinantil mo yung kapatid nila. Pumutok si Pulong. Pumutok yung tatay. Pumutok si, ano ba 'to, yung isa, nakalimutan ko yung pangalan. O basta yung isa, yung pogi. Hindi, lahat naman sila pogi, eh. Si Baste, ayun, si Baste. Hmm. Hindi po Marites, sabi ni puting ano, ang DDS marami po, hindi po 'to Marites. Pakinggan mo kung Marites ito, ha. Gano'n po ang Duterte. Bakit? Namana nila sa tatay nila yung tapang. Kaya 'pag inano mo yung anak nilang babae lalo na, kuyog ka. Oh, ayan ba ay, Marites? Oh, bibigyan pa kita isang example na sagot niya. Tingnan mo kung Marites ito. Tingnan mo yan si Sandro. Binakbakan yung tatay niya. Asan siya? Asan ka, Sandro? 'Di ba? Ayaw mo madamay? Bakit? Baka mamaya isa ka sasabihin ni Tatay Digong, isa ka pang bangag. Hindi ko sinasabing bangag ito. Pero dumistansya siya. Hindi siya sumagot. Eh, tingnan mo, magharap sila ni Baste. Kakainin ni Baste yan. Gusto mo, ipikit pa ni Baste yung kaliwang mata niya tapos itali yung kanang kamay. Lalamunin ni Baste ito. O, yung ba ay ano?
Fake news? Asan siya ngayon? Kasi minsan, hindi ko sinasabing ito'y tama. Pero kadalasan yung ugali namamana sa tatay. Tingnan nyo, strong itong mga anak ni Duterte. Itong anak ni Marcos, weak din eh. Tingnan mo, wala si Boying, walang nagtatanggol. Pinagtanggol pa siya ni ni Tamba. Wala din yun eh. Latak din yun si Tamba. Ngayon lang umimik yun eh. Dati hindi nga naimik yun eh. Oh. Papansin nyo? Asan ngayon si Sandro? Binabakbakan yung tatay mo. Maganda yan, magkaharap sila ni Tinanong ko nga paano kung magkaharap kaya sila ni Baste? Yung isa ko namang kaibigan, sinabi, ano sasabihin niyan si Sandro? Karen May Plato, maraming salamat po sa pag-sponsor ng live na ito. Thank you po. Ito pa. Sa tingin nyo, kasi sabi ko, alam mo, Brad, naghahanap nga kami ng magpa-interview kaya yun sa Banateros Brothers. Naghahanap kami ng i-connecta kami para marinig naman natin yung party niya. Para, siyempre, patas tayo. Gusto na namin ma-interview. Paano kung ma-interview? Okay kaya yun? Natanong ko lang naman sa kanya. No? Sabi niya, grabe kayo mag-interview, Banateros. Mako-corner ka talaga. Pag yun ang in-interview mo, ang sasagot nun, utal-utal. Puro. Hindi yung magpapa-interview. I-o-o. Sa katunayan, yung interview nun, yung kunwari yung ambush interview, yung kunwari sasalubungin ng media, may kausap na siyang isang media. Ganun daw ang gawain ng iba. May kausap ng media, sasarahan ng tenga dun sa tanong ng iba, yun lang ang sasagutin. Doon ka lang titingin. Yun lang sasagutin mo. Bakit? Planado na yun. Pero sa inyo, Banateros, mag-a-a-a-o yun. Hindi magpapa-interview yun. Meron pa nga akong pakaibigan eh. Iba naman to Marami tayo. Sabi ko sa'yo, marami tayong kaibigan. Kikwento ko lang. Sabi ko, Brad, dati galit ako talaga sa'yo eh. Talagang binira-bira kita. Kasi ayaw mong iharap sa debate. Alam ko, ikaw ang utak nun eh. Ikaw utak nung hindi siya humarap ng debate. Inamin niya siya naman. Hindi, ibang kaibigan yun. Ibahin natin yun. Huwag tayo pumunta ron. Hindi, ito may nagtatanong. Si Abalos at Boying noon na baka kung matatanggal si Boying, baka lang naman Tingnan natin. Baka si Abalos ang ipalit kay Boying. Baka lang. Kaya, alam mo, wag po kayo magagalit sa amin, Kasi, more or less, alam na namin yung nangyari sa loob. Actually, ako matagal ko nang alam. Hindi lang ako yung tao na pag sinabing secret, yung secret mo, safe with me. Ganun ako. Pagka sinabi mong pwede nang hapyawan, pwede na. Matagal ko nang alam yung kwento na yon. Ngayon sabi ko, total, nag-attend ka na rin ng rally. Maitatanggi mo pa ba? Hindi, sige, pahapyawan mo na. Hapyaw lang, pitik-pitik lang. Sabi dito, marami pang kakainin bigas si Sandro. Kaya nga, Sandro, where are you? Dito na mi. Saan ka napunta? Di ba kinain ka ng buhay ni...
Ni baste, eto, tingnan niyong mabuti. Kayo na ang connect the dots. Tinanong si Marcos kung bangag ba siya. Anong sagot niya? Fentanyl. Si Atty. Vic Rodriguez tinanong about sa droga, sa bangag. Anong una niya narinig ko sa interview? Yung una ko hindi ko lang alam kung may follow-up interview siya. Hindi ko alam yun, hindi ko narinig yung sinabi ni PRRD. Si Marcos, pwede naman niyang sabihin, no, hindi ako bangag. Si Atty. Vic Rodriguez, pwede naman niyang diretsuhin, no, kilala ko yan, hindi yan nag-a-addict. Di ba? Pangatlo, si Amy tinanong, ano masasabi mo? Anong sagot ni Amy? Kaloka. Simple, di ba? Kaloka. Ano ibig sabihin nun? Kadali, ako tanungin mo straight, bangag ka ba, Coach Oli? No way. Never. Kahit saan tayo magpunta. Never, ever ako humawak kahit isang droga. Kadali sabihin, no way. Tanungin mo ako, Coach Oli, paano ko ang sagot ko sa inyo? Cup syrup. Ikaw nagka-cup syrup. Di kaduda-duda na. Tatlong malalapit at siya mismo. Marcos himself, Amy, Atty. Vic Rodriguez hindi masagot ng derechahan na no. May interview nga kami dyan Tingnan ninyo kung sinagot niya ng no. Kadali sabihin. Di ba? Siya nga mismo hindi niya nasagot ng ng no Bago pa nagsalita si Tatay Digong na magpa-drug test sila,